at Brother Jim po. So, isang pribilehyo po na ako ay makapagsalita sa inyo sa gabing ito. At ako po ay ginamit ng Diyos upang magdala ng kanyang pabalita sa atin at ng kanyang mga pangako, mga kapatid. So, bago po tayo mag-umpisa ay tayo po muna ay manalangin. Hingin po natin ang presensya ng Panginoon. Mapagpalang Ama na makapangyarihan po kayo sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na paggawa niyo sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, na kami po ay ginagabayan ninyo. At sa gabing ito, kami po ay magbubulay-bulay ng inyong salita. Nawa po, Ama, ang presensya niyo po ang manguna at ang banal na espiritu niyo po ang tumaamin ngayon, gabi, Panginoon. Nawa po ay bigyan po ako ng kalakasan ng loob at katalinuhan upang sa ganun po, Panginoon, ay maibahagi ko po ng ayos ang inyong pabalita sa ang mga kapatid. Ito sa ama't dalangin sa pangalan ni Jesus Christ. Amen. So, mga kapatid, ang tema po natin, in a whole week ay paano po magiging masaya sa panahon ng pandemya. So, napakaganda po ng tema natin na sa buong isang linggo. Paano nga po ba, mga kapatid, na magiging masaya tayo sa panahon ng pandemya? Para po ba tayo ay maging masaya sa panahon ng pandemya ay kailangan po ba ay tayo ay mag-TikTok sa ating bahay, maglaro ng ML o ng makasanlibutang gawain para po hindi mabaling ang ating atensyon sa nangyayari sa ating sanlibutan ngayon, mga kapatid. Mga kapatid, ang sanlibutan po ay gumagawa ng mga bagay na ito ay makakasira ng relasyon natin sa Panginoon. At ang sanlibutan ay lumilikha upang ang pananampalataya natin sa Panginoon ay manghina tayo, mga kapatid. Sabi nga po dito sa James 4 verse 4, sabi dito ay kayong mga nangangalunya, hindi ba ganinyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Sino ngang mag-ibig na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. So malinaw po dito, mga kapatid, no, sa verse po na to ng James 4 verse 4, na kung ikaw ay umiibig sa sanlibutan at kung ikaw ay nakikipagkaibigan sa sanlibutan at ginagawa mo ang makasanlibutang gawain, ibig sabihin ay kaaway ka ng Diyos, mga kapatid, sapagkat ang makasanlibutang gawain ay hindi kinalulugdan ng ating mahal na Ama, ng ating Panginoon, mga kapatid, no? At sinabi niya dito sa Isaiah 14 verse 28, sabi dito ay, hindi mo baga nalalaman, hindi mo baga narinig, ang walang hanggang Diyos, ang Panginoon, ang may lalang ng mga wakas ng lupa, hindi nalalanta o nagpapagod, man, walang makakatarok ng kanyang unawa. Mga kapatid, kahit gaano karami ng problema natin sa sanlibutang ito, kahit na lahat ng problema ay pasan natin, ay nandyan ang Diyos para tulungan tayo, para ma-overcome natin ang mga problemang ito. Dahil ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kalakasan at ng kapangyarihan at lakas ng loob para tayo ay upang malampasan natin ang mga pagsubok na nararanasan natin sa sanlibutan ito. Dahil ang sanlibutan ito, mga kapatid, ay sobra na pong magulo, no?
sobra na pong magulo. At sinabi niya nga po dito ay wala daw makakatarok ng kanyang unawa. Ibig sabihin mga kapatid, kahit gaano mo pinapatigas ang iyong puso na sa Panginoon o tabuin mo sa buhay mo ang Diyos, ay uunawain at uunawain ka pa rin ng Panginoon. Sapagkat, mga kapatid, ikaw ay mahal ng ating Ama. Ayaw niya na ikaw ay mabaling sa makasanlibutang gawain. Ang gusto ng Ama ay mapaayos ang iyong buhay, at ang gusto ng Ama ay magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, mga kapatid. At sinabi niya nga dito sa Isaiah 14 verse 29, siya ay nagbibigay ng kalakasan sa mahina, at ang walang kapangyarihan ay pinagaga niya sa kalakasan. Ibig sabihin mga kapatid ay kung tayo ay lugmok sa ating mga problema, ay dapat ay manampalataya lang tayo sa ating Panginoon, sapagkat siya ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. At mga kapatid, nakakalungkot isipin na may mga kapatid tayo na mas gusto nilang ibaling ang kanilang sarili sa makasanlibutang gawain, at kung sila ay maraming problema na nararanasan sa kanilang buhay, ay ang ginagawa nila ay iinom at pagkainom nila para mahigsa ng mga nararamdaman nila o ang mga sakit na nararanasan nila, ay ginagawa nila ito. Pero after balato mga kapatid, na sila ay uminom ng alak, ay pagising ba nila ng pagkaumaga ay mahihibsan ba ang kanilang pakiramdam? Hindi mga kapatid. Pero kung ang ginawa nila ay sila ay pumunta sa isang silid at isinara ang pinto at sila ay nanalangin, ay lumuhod at ibuhos ang lahat ng kanilang sama ng loob o ng kanilang problema sa Panginoon, ay mahihibsan ang kanilang nararanasan mga kapatid na mga problema. At sinabi nga dito sa John 3 verse 18, mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita ni ng dilaman, kundi ng gawa at katotohanan. Yung mga kapatid, maniwala tayo sa katotohanan, sa gawa, at ang sapagkat kung tayo ay maniniwala, ito ay ang mga pangako ng Diyos sa atin, ay magkakaroon tayo mga kapatid ng buhay na walang hanggan. So paano nga ba mga kapatid magiging masaya, no, sa panahon ng pandemyang ito? Alam niyo po mga kapatid, dapat ay sobrang masaya tayo, sapagkat sa panahon na ito na naranasan natin, ay dapat sobrang masaya tayo. Nagagalak tayo sapagkat itong naranasan natin mga kapatid ay isang sign na malapit na ang dumating ang ating Panginoon. Amen mga kapatid? Amen. At itong salot na nararanasan natin ay binanggit sa Lucas 21 verse 10 hanggang 11. Nang sabi dito ay, nang magkagayoy, sinabi niya sa kanila, magtitindig ang isang bansa laban sa bansa at ang isang kaharian laban sa kaharian. At magkakaroon ng malakas na lindol, at sa iba't ibang dako ay magkakagutom at magkakasalo, at magkakaroon ng mga bagay na kakikilabot at ng mga dakilang tanda mula sa langit. Ibig sabihin mga kapatid, ang dapat hindi tayo magulumihanan sa ating buhay. Dapat ay hindi tayo matakot dahil naranasan natin ang pandemyang ito. Pagkos ay matuwa pa tayo kasi ito na yung sign na malapit nang dumating si Jesus, ang tagapagligtas, at malapit na dating siyang makasama mga kapatid.
Kaya kung tayo ay nabubuhay dito sa sanlibutan ito, ang gawin natin ay, dahil alam na natin na ito na ang sign, dapat ang gawin natin ay magpakatatag at mangaral, ipangaral ang salita ng Diyos, at tayo ay maglingkod sa Panginoon, palakasin ang ating pananampalataya sa Kanya ng mayroong galak at kasayahan, mga kapatid. Ayun ang sinasabi doon sa tema na yon, na paano magiging masaya tayo sa panahon ng pandemya. Talagang dapat ay masaya tayo. Sabi dito sa Romans 15 verse 13, puspusin nga kayo ng Diyos ng pag-asa, ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya upang kayo naman managana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ayun, mga kapatid. At sinabi dito sa Romans 10 verse 13, sapagkat ang lahat ng nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay nangaliligtas. No? Kung tayo ay tumatawag sa pangalan ng Diyos o tayo ay nananampalataya sa Diyos, ay makakamta natin, mga kapatid, ang kaligtasan. No? At sinabi din dito sa Mateo verse 5 verse 8, mapapalad ang may malinis na puso sapagkat makita nila ang Diyos. So, mapapalad daw ang may malilinis sa puso. Eh kung simba ka nga na simba, ay ang puso mo naman ay hindi pala malinis, ay paano mo makikita ang Diyos? Diba, mga kapatid? May mga kapatid kasi tayo na talagang masigasig sa pagsisimba, pero hindi nakikitaan sa kanila ang pagiging Kristiyano, mga kapatid, no? At dapat ay, kung tayo ay talagang totoong naglilingkod sa ating Panginoon, kung tayo ay talagang nananampalataya sa Kanya, huwag nating tignan itong sanlibutan. Pag ito ang tignan natin ang sanlibutan, hindi na tayo, mawawala tayo sa pananampalataya natin, sa relasyon natin sa Panginoon. Dapat ang tignan lang natin, mga kapatid, ang Diyos, ang Panginoon na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Dapat ang Panginoon lang ang ating kakapitan, sapagkat siya ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Sabi dito sa Psalms 37 verse 4, magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Ayun, mga kapatid, kung ikaw ay maligaya sa paglilingkod sa Panginoon, kung ikaw ay masaya, may galak, ay bibigyan ka ng Panginoon ng nasa ng iyong puso, mga kapatid. Pero kung ikaw ay hindi masaya sa kanyang paglilingkod, ay lingkod ka lang ng lingkod, hindi ka naman masaya, ay hindi mo siguro mananasa yung kasayahan sa iyong puso, no, mga kapatid. Sabi dito sa John 13 verse 17, kung nalalaman ninyo ang mga bagay na ito, kaya ay mapapalad kung inyong mga gagawin, no? At kung siyempre nalalaman natin bilang tayo ay anak ng Diyos, bilang tayo ay nakakaalam na ng katotohanan, ay dapat ay ating ipangaral to, no? Sa mga kapatid na hindi pa nakakaalam ng katotohanan. Huwag tayong maging maramot, mga kapatid. Dapat ay kung ano ang ating hinihintay sa sanlibutang ito, ay dapat ay ang ating kapatid ay meron din silang hinihintay. Pag nalaman nila ang katotohanan na ay ito ang pangako ng Panginoon, ito pala ang totoong magbibigay sa atin ng kaligayahan, at dito pala ay magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan, ay
madadala natin sila mga kapatid at tayo ay sabay-sabay na pupunta doon sa langit na bayan mga kapatid. Amen po. Sabi dito sa Romans 12 verse 11, huwag magtamad sa pagsusumikap, manigas sa espiritu, mapaglingkod sa Panginoon. Ayun, no? So, tayo po ay anak ng Diyos. So, sinasabi dito sa verse na to na tayo po ay huwag maging tamad, no? Sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Dapat po ay hanggat nabubuhay tayo dito, hanggat meron tayong hininga dito mga kapatid sa sanlibutan ito, ipangaral po natin ang salita ng Diyos, no, mga kapatid, no? At sabi dito sa Romans 12 verse 17, huwag kayong magbayad sa kanino man ng masama sa masama. Isipin ninyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. So, mga kapatid, pag tayo ay isang Kristiyano, ang iniisip kasi ng iba ay pag ikaw ay isang Kristiyano ay napakatuwid mo mga kapatid. So, may mga ibang Kristiyano na talagang sigasig yan sa pagsisimba, pero hindi mo makikita na ang totoong Kristiyano sa kanila mga kapatid, no? At mga kapatid, ang temang ibinigay dito ay paano tayo magiging masaya mga kapatid. Kailangan ay lagi tayong masaya sapagkat itong nararanasan natin na to mga kapatid dito sa sanlibutan ay hindi pa to. Hindi, mas masahol pa yung mararanasan natin sa susunod na henerasyon o sa susunod na taon, masahol pa. Pero may mga kapatid tayo na sobrang gulumihanan na sila, sobrang hopeless na sila, nawawala na sila ng pag-asa. Minsan ay sinisisi pa nila ang Diyos na bakit nila nararanasan ang ganitong salot sa buhay nila, no? Kasi mga kapatid ay sa panahon po ng pandemya ay naging kontrolado na po tayo, no? Bawal lumabas ng bahay, kunting ubo lang ay COVID na daw yon. Bawal mag-atse. Kailangan talagang nag-iingat ka lagi, no, mga kapatid, sapagkat napakasensitibo na po ng ating buhay ngayon sapagkat tayo ay nakakaranas ng salot. Pero sa ganun pa rin, dapat ay magalak pa rin tayo. At sabi dito sa Romans 12 verse 21, huwag kayong padaig sa masama, kundi bagkus daigin mo ng mabuti ang masama. So kung ikaw ay may kagalit o may nagalit sa iyo ang isang tao, ay huwag mo itong suklian ng kagalitan. Kung hindi, suklian mo ito, mga kapatid, ng pagmamahal. Dahil sa panahong ito ay ang hinihintay lamang natin ay ang ating tagapagligtas at tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ang gusto ng Diyos sa kanyang pagparito ay makasama na tayo doon sa langit na bayan. Amen mga kapatid. At dito na lang po natatapos ang aking mensahe sa gabi nito. At salamat sa Diyos na patuloy siyang gumagawa sa buhay natin. At patuloy na ginagabayan tayo ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag po tayong magulumihanan sa ating buhay. Bagkus po tayo po ay maging masaya sapagkat ang ating Panginoon hinihintay ay malapit nang dumating.